Sandro Mulak nagbigay ng mensahe matapos ang paglabas niya sa Senado. Hanggang ngayon ay sobrang apektado pa rin si Sandro Mulak sa mga ginawa umano sa kanya ng dalawang independent contractor ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Makikita sa nasabing pagdinig na tila tolero pa rin si Sandro at hindi makapagkwento ng maayos sa mga mambabatas na nagtatanong sa kanya. Matatandaan rin na hindi ito makasagot ng maayos kay Senador Jinggoy Estrada, kaya naman hindi na itago ng mambabatas ang kanyang pagkadismaya at nasabihan pa si Sandro na sinasayang ang oras nila. Sa kanyang IG post, sinabi ni Sandro na ayaw niyang mangyari sa ibang tao ang naranasan niya kaya't pinipilit niyang magsalita. Ayoko mangyari sa iba yung ginawa sa akin. Kaya sinabi ko sa kapatid ko na sana huwag mangyari sa kanya yung nangyari sa akin kasi hirap na ako, ani Sandro. Diring-diri pa din ako sa sarili ko. Napakahirap tanggapin lahat ng ginawa sa akin, aniya. Ami Perez, binahagi na drum na luha ang iniyak niya noong umalis sa poder niya ang kanyang anak. Hindi may tago ni Ami Perez ang kanyang emosyon matapos siyang ibahagi ang kanyang opinyon tungkol sa mga anak na bumubukod sa kanilang mga magulang. Ayon kasi kay Ami, siya mismo ay nahihirapan noon na tanggapin na lilisanin na ng kanyang pinakamatandang anak ang kanyang tahanan para bumukod. Nanginginig na ang boses ko noong una talaga. Nagulat ako kasi siyempre as a mother, gusto mo, you can keep all your children na kasama mo sila. Parang ang layo-layo pa sa pag-isip mo na darating ang araw na mag-solo sila, ani Ami. Oo, never ko yun ini-imagine. Gustong-gusto ko yung pag sinasabi ng mga anak ko, Mama, I can't live without you talaga. Di ba ang sarap pakinggan kapag naririnig mo yun, dagdag pa niya. Ikinumpara rin ni Ami ang kanyang anak sa isang saranggola. Because at one point, marirealize mo na parang saranggola sila na kailangan mo silang i-let go at makita mo lang na lumilipad sila bilang magulang, masaya ka na, wika niya. Bumukod ang anak niyang si Adi noon dahil kailangan na nitong tumira malapit sa universidad na kanyang pinapasukan. Natuwa naman si Ami dahil sa kahit na malayo ang anak niya ay patuloy niyang nakikita ang mga itinuro niyang asal kay Adi. I'm very proud na nakita ko siya na yung dati pa lang, mga binubunganga ko na dapat ganito yung ginawa mo. Maayos siya, okay siya at namumuhay siya ng tama nang hindi siya nakakapang-abala ng ibang tao, aniya. Nagkikita pa rin naman tuwing weekend si Ami at Adi kasama ang buo nilang pamilya. Gerald Santos, nilinaw na hindi niya kinakalaban ang GMA Network. Nilinaw ng singer na si Gerald Santos na hindi niya kinakalaban ang GMA Network matapos niyang ilahad ang naging karanasan niya mula sa kamay ng isang dating kapuso musical director. Sa kanyang post, ibinahagi ni Gerald Santos ang mga liham niya noon sa mga opisyal ng GMA Network. Kasama na dito si Attorney Felipe Gozon kung saan ay nakiusap siya na mabigyan ng bagong proyekto. Ngunit ayon sa kanya ay hindi naman sumasagot ang network sa kanyang hiling kaya't napilitan na lamang siyang lumipat sa TV5. Sir, if our network could not provide work for me in these times of crisis, sir, please allow me to be released from my contract. Other stations have signified their intention and willingness to get my service, ani Gerald sa liham niya. Noong 2011 ay sumulat muli siya sa GMA upang malaman ang naging resulta ng investigasyon nila laban sa nasabing musical director, ngunit hindi na sila nakatanggap ng tugon simula noon sa Kapuso Network. Naniniwala si Gerald na nawalan siya noon ng mga proyekto dahil sa impluwensya ng nasabing musical director na naging dahilan ng pag-alis niya sa GMA. Excuse the cheese, Pia, pasimpleng bumwelta laban kay Hart. Pinuputakti sa X ang Instagram post ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach
Jonesy noong August 17 matapos ang kaniyang appreciation post para sa Mr. na si Jeremy Jonesy. Tinawag ni Pia na best friend at life partner ang kaniyang Mr. na kahit sobrang hectic ng kaniyang schedule ay supportive pa rin sa kaniya at hinahayaan lamang siya sa goals niya. Spent the last 3 weeks with my best friend and life partner, pretty much joined at the hip. Jeremy Jonesy and I had the best time, so many funny moments. Wish I could share what really happened in the last few weeks behind closed doors. Maybe soon when the time is right, but it's just what we both needed. Jeremy's been working hard, probably the hardest and most focused I've ever seen him. He doesn't post about it a lot, but this man has been working non-stop on some exciting progress and growth for beautiful destinations. I'm so proud. I, too, have been planning and working on some exciting things I have in the pipeline for my career, with his support and encouragements for sure. Excuse the cheese, but I'm just so grateful to have a partner who lets me fly and reach for my goals. Mababasa sa Instagram post ni Pia. Sa iba pang balita, nagkita na David Licauco na starstruck kay Maria Ozawa. Inamin ng pulang araw at pambansang Ginoo na si David Licauco na napahanga umano siya sa beauty ni Japanese adult film actress Maria Ozawa. Sa ulat ni Nelson Canlas sa 24 oras noong Linggo, Agosto 18, ibinahagi ni David ang pagkikita nila ni Maria sa taping ng Pulang Araw, kung saan ginagampanan nito ang role bilang nanay niya. Actually, payakyat dito, nakita ko si Maria Ozawa. Nagulat ako na nandyan siya, saka ang ganda niya, lahad ni David. Matatandaan, nagtrending si David sa isang episode ng Family Feud noong Enero 2024 matapos niyang isagot sa pangalan ng Japanese adult film actress bilang kilalang Maria. Kasunod nito ay nagbigay ng reaksyon si Maria sa sagot na ito ng aktor na ibinahagi niya sa pamamagitan ng isang Instagram story. Samantala, Claudine Barreto, full support sa pagpalag ni Sandro Gerald sa sexual harassment. Naniniwala si Optimum star Claudine Barreto na tama lang ang ginagawa ni Sandro Mulak at Gerald Santos na kalampagin ang mga taong umano'y nagsagawa ng sexual harassment at rape sa kanila upang makamit ang hustisyang deserve nila. Sa sinagawang live ni Clau kumakailan, sinabi ng aktres na malapit ang loob niya sa tatay ni Sandro na si Nino Mulak dahil kaibigan ito ng kaniyang ateng si Marjorie Barreto at bata pa lamang siya ay napapanood na niya ito. Bilang isang ina, ibinigay ni Claudine ang 100% na suporta kina Sandro at Gerald na dumalo na nga sa Senate hearing ng Committee on Public Information and Mass Media na pinamumunuan ni Senador Robin Padilla upang talakayin ang patungkol sa mga nagaganap na sexual harassment at sexual abuse sa loob ng showbiz industry. Grabe yung pinagdadaanan nila. I'm just glad na lahat to lumalabas para makabit yung hostisyang kailangan nila, anang Claudine. Sinopla rin ni Claudine ang magbumabatikos sa dating GMA singer na si Gerald kung bakit ngayon na lang ulit nagsasalita patungkol sa issue ng umano'y panggagahasa sa kaniya ng isang musical director noong baguhan pa lamang siya sa network. Again, I support Gerald 100%. Huwag po nating questionin kasi po ang tao na may pinagdaanan na ganyan, hindi ho agad-agad nagsasalita. Pag namolestya ka, na sexual harass ka, hindi po agad-agad nagsasalita. Aniya. Samantala, Gerald Anderson, walang balak itago, kasal nila ni Julia Barreto. Nagsalita na si kapamilya actor Gerald Anderson patungkol sa kumakalat na chika na kasal na umano sila sa ibang bansa ng jowa niyang si Julia Barreto. Sa isang panayam ng mga media personnel, sinabi ni Gerald na hindi umano niya na kung may kasalan man umanong mangyari, hindi niya itatago ang tungkol sa bagay na ito. Kapag nangyari man yon,
It's not something na itatago. Even si Mama Ogs, nag-message sa akin, Je, totoo ba yung ano? Sabi ko, hindi po. I'll be proud of that. Pahayag ni Gerald. Dagdag pa ng aktor, bagamat cliche, umanong pakinggan, marami pa raw siyang nakalinyang proyekto. In fact, noong Mayo 2024 ay sumailalim umano siya sa fight training para sa pelikulang On the Job ni award-winning director Eric Mati. Matatandaang tinalakay ni OG sa kaniyang Showbiz Oriental vlog ang chikang nagpakasal na umano sina Gerald at Julia matapos umano siyang tanungin tungkol dito. Samantala, say mo, Pia, Heart nagsalita na sa issue ng mamahaling kwintas ni Panda. Nagsalita na si Kapuso star at fashion socialite Heart Evangelista patungkol sa pinag-usapang luxury necklace na isinuot niya sa pet dog na si Panda na ini-endorso naman ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Say ni Heart sa kaniyang sinagawang live, sila ni Panda ang may-ari ng kwintas kaya gagawin nila kung ano ang gustong gawin dito. I own the necklace. You know, I can do whatever I want and pull it out. Pahayag ni Heart sa kaniyang TikTok live habang umiinom sa mamahaling mug. Basically, Panda owns the necklace. Dagdag pa ni Heart. Hindi naman in-address ni Heart ng direkta ang pag-issue ng mga netizen tungkol sa kanilang dalawa ni Pia. Matatandahang nagsimula ang tila idwaan sa pagitan ni Heart at Pia nang kunin ng beauty queen ang serbisyo ng dating glam team ng misis ni Senate President Chis Escudero na nakaalitan naman niya. Simula noon ay lagi nang ipinagtatapat ang dalawa lalo't pareho silang aktibo sa fashion world sa ibang bansa at kinukuhang brand ambassador ng iba't ibang luxury brands. Samantala, Piolo Pascual, aminadong Marcos baby, lumaki raw sa Malacanang. Walang kabog-abog na inamin ni Piolo Pascual na isa siyang Marcos baby at marami rin siyang memories sa Malacanang habang lumalaki. Paliwanag ng 7th The Eddie's Best Actor para sa pelikulang Malyari, ipinanganak daw siya noong martial law kaya tinawag niya ang sarili na Marcos baby. Sa interview ng ABS-CBN Europe, Middle East, Africa, natanong si Papa P, "So, Marcos baby ka?" na sinagot ng actor, singer, producer ng "Yeah, I grew up in Malacanang, just outside." Paliwanag ni Piolo, "My mom was working for Malacanang back then, in one of the offices there, one of the departments. So, that was my environment when I was growing up, that's where I grew up." Say pa ng award-winning kapamilya actor. Samantala, Sanya Lopez ginamit ng sindikato sa paghingi ng donasyon para sa mga AITA. Biktima rin ng mga naglipanang poser at scammer sa social media ang Kapuso actress na si Sanya Lopez. Nakarating sa dalaga ang ginawang panloloko ng mga sindikato sa mga kababayan nating inosente gamit ang kanyang pangalan at litrato. Kaya naman, agad nagbigay ng warning si Sanya sa kanyang mga fans sa social media followers tungkol sa fake account na ginagamit ng mga poser, kasabay ng pag-alala na huwag basta maniniwala agad sa mga nababasa at napapanood online. Nirepost ng aktres sa kanyang Instagram story ang screenshot ng palitan ng mensahe sa pagitan ng nagpapanggap na siya at ng netizen gamit ang isang messaging app. Makikita rito na nanghihingi ang scammer ng donasyon para raw ipangtulong sa mga AITA sa Zambales. Makikita rin sa IG post ni Sanya ang screenshot ng profile ng user kung saan nakabalandra nga ang litrato ng aktres, nilagyan ng dalaga ng salitang scam alert ang kanyang post. Dito nga niya pinaalaanan ang mga publiko na maging maingat sa mga ganitong klase ng mensahe lalo na kapag nanghihingi ng pera o donasyon.